naliligaw sa paranoia, ramdam ni Vladimir Putin na nawawalan siya ng kontrol sa Rusya. Kasuklam-suklam ito para sa isang autoritarian, kaya kailangan niyang kontrolin muli ang kwento. Ang pangangailangang ito, ang matinding pagnanais na makontrol ang lahat, ang nagtulak kay Vladimir Putin na gawin ang pinakabobong desisyon na nagawa niya hanggang ngayon. Inalis ni Vladimir Putin ang tanging nagpapalakas sa militar niya sa Ukraine, kaya galit ngayon ang mga sundalo ng Kremlin. At lahat ng ito ay nauuwi sa dalawang salita: Telegram at WhatsApp. Sobrang nalulunod si Vladimir Putin sa kanyang paranoia, kaya't ginawa niya ang kahanga-hangang desisyon na ipagbawal ang parehong social media services na iyon. At sinusubukan niyang palitan ang mga ito ng mga bersyong aprobado ng Kremlin. Ibinebenta ni Putin at kasabwat. Pagtatangka ito ni Putin na ipakita ang kapangyarihan at kumpiyansa. Sinusubukan niyang kontrolin ang panulat ng manunulat habang isinusulat ang kwento ng digmaan sa Ukraine, kanyang pagkapangulo at buong Russia. Ngunit malayo ito sa kumpiyansa o kapangyarihan. Ang mga desisyong ito ay mula sa isang diktador na unti-unting nawawala ang kontrol, isang tumatandang autokrata na alam na may mga nagbabantang buwaya at usap-usapan ng mga tao. Ngayon, ang dapat katakutan ni Putin ay ang mga sundalo sa Ukraine na muling nawala ang isa sa kanilang mahahalagang paraan ng komunikasyon. Mamaya na natin balikan ang mga sundalo. Tingnan muna natin ang mga desisyong ginawa ni Putin kamakailan. Noong Pebrero 10 iniulat ng Cable News Network na sinimulan ng Kremlin ang paghihigpit sa access ng Telegram, isa sa pinakasikat na messaging app sa Russia. Ayon sa statista, mahigit 78% ng populasyon ng Russia na may edad 16 pataas ang gumagamit ng Telegram, habang ang WhatsApp ay pumapangalawa na may 73.7% na paggamit. Malabo ang pahayag ng Kremlin na ang pagbabawal ay para protektahan ang mga Ruso, at sinisi pa ang Telegram sa pagka-block nito dahil pinayagan nitong magkaroon ng plataporma ang mga tao para magbahagi ng mga pananaw na itinuturing ng mga autoridad ng Russia bilang kriminal at terorista. Hindi laging tumutugma sa kwento ng Kremlin ang mga natatagpuan ng mga Ruso sa Telegram. Nahaharap ang Telegram sa multa mula Kremlin na 64 na milyong rubles o 800 at 28,000 dolyar dahil sa umano'y pagtangging alisin ang bawal na nilalaman sa app. Epektibo ang paghihigpit ng Kremlin noong Pebrero 10, kaya libu-libong reklamo ang natanggap na hindi gumagana o bumagal ang app. Sabi ng The Telegraph, ayon sa source na malapit sa Kremlin na nakausap ng Vestka, ang kasalukuyang paghihigpit sa mga Ruso ay paghahanda para sa total ban ng Telegram sa Setyembre bago ang State Duma election. Matapos patahimikin ang isa umanong kalaban ng Kremlin, inilipat ni Putin ang galit niya sa WhatsApp. Ang WhatsApp, ang pangalawang pinakaginagamit na social media app sa Russia, kasunod ng Telegram. Noong Pebrero 12, 2 araw matapos ang malawakang restriksyon sa Telegram, iniulat ng Al Jazeera na binablock na rin ng Kremlin ang WhatsApp dahil sa umano'y paglabag sa batas. Paboritong tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Peskov, ay nagsabing ito'y dahil sa pag-aatubili ng WhatsApp sumunod sa batas ng Russia. Pwede ba nating ulitin ang pagsasalin? Malinaw na ito ay estilo ito ni Putin na ang ibig sabihin ay, wow! Hindi ako pinapayagan ng WhatsApp na pigilan ang mga Ruso na magsalita ng mga bagay na ayaw kong marinig mula sa kanila. Hindi na nakakagulat ang pagbabawal sa WhatsApp. Simula pa noong 2025, kumikilos na ang Kremlin laban sa app, kaya nauwi sa sitwasyon na karamihan sa mga tao sa Russia ay nakakagamit lang nito sa tulong ng Virtual Private Network o VPN. Sa katapusan ng taon, nagpatupad din ng harang sa Facebook, X at Instagram. Pati YouTube, hindi rin nakaligtas sa mahigpit na pagsasara ng Kremlin sa online services dahil sa pagharang sa anumang may kahit maliit na tsansang magbigay alam sa mga Ruso. Galit ang mga tao at sundalo sa Russia. Huwag mag-alala, may solusyon ang Kremlin. Ipinagsisigawan ni Putin, hindi kailangan ng Russia ang mga app na ito. Basta mag-subscribe lang sa Max. Ito si Max, gawa ng mga Ruso at aprobado ng Kremlin, na nag-aalok ng all-in-one social media platform sa mababang halaga ng tuloy-tuloy na pagmamanman ng Kremlin sa iyong mga ginagawa at sinasabi sa app. Ipinopromote ng Russia ang Max bilang makabayang kapalit ng Telegram at WhatsApp, at binayaran ng rubles ang maraming Russian celebrity para i-endorso ito sa kanilang tagasunod.
Ipinipilit ng mga opisyal ng Russia na isama ang MAX sa Gogoslugi, ang Russian online portal para sa access sa mga government platform, bayad ng bill, at pagpirma ng dokumento. Lahat ng ito ay magiging pintuan ang MAX sa papunta sa pinakapangunahing serbisyong sibil na inaalok ng Russia. Tungkol ito sa kontrol, pero babalikan natin mamaya sa video. Ang pagbabawal sa Telegram at WhatsApp ay nagdulot ng kaguluhan sa frontline at napapatay ang mga sundalong Ruso dahil nawalan sila ng isa pang mahalagang paraan ng komunikasyon. Siyempre, hindi natin masyadong naririnig mula sa mga sundalo mismo dahil sila ay nadudurog sa gilingan ng karne ng mga Ukrainian. Pero ang ilan lang na nakaligtas at nahuli ang nagkakaroon ng pagkakataong magsalita ng kanilang saloobin. Ayon sa Telegraph, ang mga Russian military blogger na may direktang access sa sundalo gamit ang WhatsApp at Telegram ay nagsasalita tungkol sa sitwasyon na gawa ng paranoia ni Putin. Libo-libong sundalo ang mawawalan ng komunikasyon sa patuloy na opensiba na magdudulot ng malulubhang kahihinatnan ayon sa Archangel Spetsnaz channel na may 1.1 milyong taga-subaybay sa Telegram. Isang kilalang military blogger ang lantaran ding bumatikos sa Kremlin. Ngunit tiniyak na hindi babanggitin si Putin sa pahayag. Kapag biglang napunta sa kapangyarihan ang mga tao at dinala ang mga opisyal ng Kremlin sa Hague, walang naglakas loob magsalita ayon kay Gegor Kolmogorov sa kanyang mga tagasunod. Sa tila isang kakaibang pag-amin ng isang makabansang military blogger na gumagawa ng krimen sa digmaan ang Russia. Pinakamalinaw na paliwanag kung bakit galit ang sundalong Ruso kay Putin ay mula kay military correspondent Alexander Slatkov. Nilagay tayo ng kanluran sa 2 araw na knockout dahil sa Starlink outage at pinutol pa ang channel ng utos at komunikasyon. Sabi ni Slatkov, "Paano tayo mananalo? Anong gamit, money at TA?" 57 na field phone. Isang sundalo na nagawang magbahagi ng kanyang opinyon ay nagsabi ng halos kapareho. Nagulat kami. Wala na ang Starlink at pinigilan na rin ang Telegram. Paano na tayo lalaban gamit ang kalapating mensahero? Ayon sa The Cube Independent, isang sundalo ang nagpadala ng mensahe na kumalat sa pro-digma ang Telegram channel ng Russia. Tugma ito sa estratehiya ng Russia. Sa Ukraine, gamit pa rin nila ang mga tangke at armas ng Soviet. Kaya bakit hindi rin gumamit ng Soviet field phone tulad ng TA? 57. Parang akala ni Putin, dekada 6 na po pa ang giyera sa Ukraine. Sulit ding pag-usapan pa ng kaunti ang Starlink. Masama nang ang inalis ni Putin ang 2 mahalagang plataporma ng komunikasyon mula sa kanyang mga sundalo. Pero ang tanging paliwanag dito ay dahil takot na takot si Putin sa kahit anong sumasalungat sa kanyang kwento. Nagdesisyon ang presidente ng Russia ilang araw matapos tanggalin ni Elon Musk at SpaceX ang Starlink access ng Russia. Ayon sa The Guardian noong Pebrero 9, nagmamadaling maghanap ng alternatibo ang mga sundalong Ruso. Nang pigilan ng SpaceX ang paggamit ng illegal na Starlink terminal sa Ukraine at nabawasan ang access dito, nawalan ang Russia ng malaking sistema ng komunikasyon. Tugon ni Putin, alisin ang mga alternatibong ginagamit ng maraming sundalong Ruso. Magaling ang estratehiyang militar na ito, kaya hindi nakapagtataka na mahigit 1.25 milyong sundalong Ruso ang nawala at patuloy na nadaragdagan sa Ukraine. Isang tabi ang sarkasmo. Parang sinasadyang sirain ni Putin ang sarili niyang militar sa bagong hakbang na ito. Hindi iyon ang totoong dahilan ng pagbabawal ng Kremlin sa WhatsApp at limitasyon sa Telegram. Ito na ang huling hininga ng matandang desperadong kumakapit sa kapangyarihan. At ipapaliwanag namin kung bakit. Bago tayo magsimula, nanonood ka ng The Military Show kung saan ibinibigay namin ang buong larawan, hindi lang balita. Mag-subscribe para laging updated. Balikan natin ang dahilan ni Putin. May 2 direksyon, ang opisyal na pahayag ng Kremlin at ang totoong dahilan ayon sa mga tauhan ni Putin. Ang pangunahing dahilan kung bakit nililimitahan ang access sa WhatsApp at Telegram ay dahil sa seguridad. Nabanggit na natin ito kanina dahil lagi itong inuulit ng Kremlin. Parehong app ay umano'y nagpapalaganap ng kriminal na nilalaman at hindi daw mapagkakatiwalaan para mas maprotektahan ang datos ng mga karaniwang Ruso kaysa sa nagagawa ng gobyerno nila gamit ang MAX. Ayon sa BBC, binanggit din ng internet regulator ng Russia, Roskomnadzor, ang mga issue sa seguridad. Isa pang opisyal ng Russia, si Andrei Svintov, ay naibalitang nagsabi na ang ganitong mahigpit na mga hakbang laban sa WhatsApp, particular, ay lubos na makatarungan dahil idineklara ng Russia
ang Meta bilang teroristang organisasyon. Hindi rin itinago ng Russia ang katotohanan na ang kanilang paghihigpit sa internet access ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang lumayo mula sa mga platapormang itinuturing nilang makakanluran. Ang Roskomnadzor, na isa lamang karugtong ni Putin at ng kanyang kagustuhan para sa ganap na kontrol, ay matagal nang nagsusulong na magkaroon ang Russia ng tinatawag nitong soberanong internet na malaya mula sa anumang impluensyang kanluranin, ayon sa ulat ng Telegraph. Muli, inuulit namin ang punto. Ngunit ang pagiging malaya mula sa impluensyang kanluranin ay nangangahulugan ng mas kaunting pagkakataon para sa mga mamamayang Ruso na maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa labas ng bakal na pader na gustong ipanatili ni Putin upang sila'y manatiling nakakulong. Sa kabila nito, ito lang talaga ang pinagmumulan ng paranoid na desisyon ni Putin. Nilimitahan na at malapit nang ipagbawal ang Telegram at WhatsApp dahil gusto ni Putin itago ang balita tungkol sa Ukraine mula sa mga mamamayan. Gusto ng Kremlin na patahimikin ang mga military blogger na kahit madalas ay pro-war, ay mas marami pa ring ibinabahaging impormasyon tungkol sa frontline kaysa sa nais ng Kremlin na malaman ng mamamayan. At ang mga sundalo sa frontline ang siyang pinaka-aapektuhan at magdurusa ng husto sa lahat ng ito, gaya ng malalaman mo sa lalong madaling panahon. Sabi ng Moscow Times, lahat ng pangunahing news outlet sa Russia, pati mga independenteng outlet na di kontrolado ni Putin, ay may Telegram channel at karamihan ay doon lang naglalathala. Dahil dito, tinawag ng outlet na one-stop shop para sa balita ang Telegram, na nagbibigay daan sa mga gumagamit na makabasa mula sa iba't ibang pinagmumulan. At dahil ipinapakita ng app ang mga post ayon sa pagkakasunod-sunod ng oras, sa halip na gumamit ng algorithm para piliin kung ano ang makikita ng mga gumagamit nito, napakahirap para sa Kremlin na ipilit ang kanilang propaganda sa mga tao gamit ang Telegram. Kaya kailangan alisin ang app at palitan ng version na aprobado ng Kremlin bilang simbolo ng digital na kawalang tiwala ni Putin. Ayon sa Cyber Magazine, magiging dagdag na pader ng surveillance infrastructure ng Estado ang MAX na kontrolado ng Kremlin. Ginaya ang app mula sa WeChat ng China, na binatikos din bilang parehong kasangkapan. Mukhang ginagaya ni Putin si Xi Jinping, na lalong nagpapakita na parang nakababatang kapatid ng China ang Russia. Sinusubukan ng Kremlin na pabulaanan na ang paglipat sa MAX ay may kaugnayan sa pagmamanman o kontrol sa media. Sabi ng Kremlin, huwag mag-alala kahit ginawang requirement ni Putin ang MAX para sa mga kawani ng gobyerno, estudyante, guro, at balak gawing kailangan sa mga serbisyong publiko. Hindi raw ito surveillance app. Ang pagbabawal sa kahit anong kakumpetensya at dalawang matagal ng kilala gaya ng Telegram at WhatsApp ay hindi talaga sumusuporta sa kwento. Isa na namang paraan ni Putin para ihiwalay online ang mga Ruso at ikulong sila sa maling balita at propaganda na nagpapatibay sa kanyang kapangyarihan. Nilinaw ng WhatsApp sa pahayag nila pagkatapos ng desisyon ni Putin. Sinubukan ng pamahalaang Ruso na tuluyang harangin ang WhatsApp sa layuning pilitin ang mga tao na gumamit ng isang app na pagmamay-ari ng Estado at ginagamit para sa pagmamanman. Ayon sa kumpanya, ang paghihiwalay sa 100 milyong gumagamit mula sa pribado at ligtas na komunikasyon ay hakbang paatras at magpapababa ng kaligtasan sa Rusya. Hindi pagmamalabis ito. Sa MAX, ang pagrereklamo sa Kremlin ay pwedeng magdala ng Federal Security Service sa iyong bahay at maparatangan kang terorista dahil sa hindi lubos na pagsunod kay Putin. Nagdulot ito ng sakit at panganib, tulad ng pinakabagong hakbang niya para manatiling may kontrol sa bansang unti-unti nang lumalayo sa kanya. Para sa karaniwang Ruso, ang mga sundalong nasa frontline sa Ukraine ang labis na magdurusa. May dahilan kung bakit galit sila ngayon sa Kremlin. Maraming dahilan. Isa na naman itong patunay ng lubos na pagkabigo ng Kremlin sa kanilang mga sundalo. Sa komunikasyon, napilitan ang mga sundalong ginagawang pambala ni Putin gumamit ng Telegram, WhatsApp, at illegal na Starlink terminals. Dahil bigo ang Kremlin na magbigay ng ligtas na komunikasyon sa Ukraine, halos 4 na taon nang nakikipaglaban ang mga sundalo ng Russia roon. At gayunpaman, ayon sa ulat ng Telegraph, hindi pa rin sila nabibigyan ng anumang uri ng lokal na gawang at ligtas na sistema na maaari nilang gamitin para sa komunikasyon. Kaya lumaganap ang paggamit ng Telegram at WhatsApp sa frontline. Ang huli ay may ilang uri ng encryption
habang ang nauna ay nagbibigay sa mga sundalo ng Russia ng koneksyon sa kanilang bansa at paraan ng komunikasyon kapag ipinapadala sa suicidal na pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Ngayon, nawala na lahat at hindi magandang pamalit ang palpak na Max app dahil alam ng mga sundalo ng Russia na babantayan ng Kremlin ang lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa. Bumagsak ng husto ang komunikasyon sa hanay ng mga Ruso at nagiging sanhi ito ng pagkamatay ng mga sundalong Ruso. Ayon sa Forces News, gumawa ng video appeal sa Kremlin ang mga miyembro ng Russian anti-drone units. Iginiit na mahalaga ang Telegram sa kanilang trabaho. Nagkataon na mga drone ang pinakamalaking banta sa mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Noong Enero lamang, 30,000 sundalong Ruso ang napatay ng mga drone ng Ukraine. At lahat ng mga pagkamatay na iyon ay napatunayan sa pamamagitan ng mga footage na ini-upload sa Delta system ng Ukraine. Dahil wala na ang Telegram, hindi na agad maabisuhan ng anti-drone unit ng Russia ang mga sundalo tungkol sa mga drone ng Ukraine, kaya mas maraming sundalong Ruso ang mamamatay. Pinakilos ni Putin ang kanyang hukbo para tulungan ang Ukraine na patayin ang 50,000 sundalong Ruso bawat buwan. Umiiral din ang problemang ito ng drone sa Russia. Hindi na lihim na ang long-range drone ng Ukraine ay sumira sa industriya ng langis at lakas militar ng Russia mula sa loob. Ayon kay Vyacheslav Gladkov, gobernador ng Belgorod sa Russia, ang pagbagal ng Telegram channels ay maaring makaapekto sa operasyonal na impormasyon. Isang opisyal ng Russia ang nagbabala sa Kremlin na makakasama sa militar at mamamayan ang ginagawa nito. Hindi alintana ni Putin. Nais lang niya ng higit na kontrol at bahala na ang mga sundalo sa paningin niya. May isa pang aspeto ang pagbabawal sa Telegram at WhatsApp. Maaaring magdulot ito ng pagkamatay ng mga sundalong Ruso, kahit hindi kasing direkta ng pagiging mas lantad nila sa mga drone ng Ukraine. Dahil hindi na sila makakapag-ugnayan, gaya ng binanggit ng Forces News, isa ang Telegram sa mga pangunahing plataporma na ginagamit ng mga sundalong Ruso para makipag-usap sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa kanilang bayan. Dahil sa pagka-block ng app, lalong lumalala ang krisis sa morale ng militar ng Rusya. Totoo ito lalo na kapag nalaman mong ginagamit ng mga sundalong Ruso ang Telegram para makakuha ng gamit na hindi ibinibigay ng kanilang gobyerno. Ayon sa Kiev Post, kailangan pang mag-crowdfund ng mga sundalong Ruso para sa pangunahing supply at ilang kagamitan na kailangan nila sa tungkulin. Sa tingin mo, paano na-oorganisa ang crowdfunding campaign? Siyempre, sa Telegram. Ang mismong mga military blogger na ngayon ay bumabatikos sa Kremlin dahil sa desisyon nito ay kadalasan ding sila ang nag-oorganisa ng mga fundraising campaign para mabigyan ang mga sundalo ni Putin ng mga bagay na hindi ibinibigay sa kanila ni Putin. Ang pagbabawal sa Telegram ay sisira sa lahat ng iyon. Hindi na masasabi ng sundalo sa military blogger ang kailangan nila kapag na-block at bawal na ang Telegram. Hindi na maaabot ng mga blogger ang mas malawak na audience para sa pondo na magdudulot ng mas maraming kamatayan. Ang mga sundalong kulang sa kagamitan ay ipinapadala sa mga lugar na puno ng drone na parang impyerno, na walang paraan para makipag-ugnayan kanino man. Ito'y lagim na si Putin lang ang gumagawa. At ginagawa pa niya sa sarili niyang sundalo, hindi sa Ukraine. Walang pagkain at tubig ang militar ng Rusya, pero puno ito ng sundalo. Ayon sa United 24 Media, nagbibiro na lang ang mga sundalo na para silang sabitan ng damit dahil sa luwag ng suot nila. Dulot ng kakulangan sa pagkain at inumin. Ngayon, inalis pa ni Putin ang isa sa kakaunting pinagkukunan nila ng kailangan nila. Ayon sa The Telegraph, may Russian military blogger na nagsabing pabiro, "Hindi natin kayang patayin ang Starlink ng Ukrainian, pero kaya nating patayin ang Telegram ng Russian." Pinasinungalingan ni Peskov, tagapagsalita ni Putin, ang lahat ng paratang tungkol sa Telegram at WhatsApp na mahalaga umano sa mga sundalong Ruso. Hindi ko iniisip na posible na ang komunikasyon sa frontline ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Telegram o anumang ibang messenger. Mahina niyang iginiit habang ang mga sundalo mismo ng Russia, pati na rin ang mga military blogger ng bansa, ay nagsabi ng kabaligtaran. Ginamit ang Telegram, ginamit ang WhatsApp, ginamit ang Starlink. Lahat ay pinalitan ng serbisyong pinapatakbo ng estado na mas para sa pagmamanman kaysa komunikasyon. Siguro hindi naman masamang ideya ang gumamit ng mga kalapating mensahero at mga teleponong ginagamit noong panahon ng Soviet. Sa totoo lang, walang ibang pagpipilian ang sundalo ng Rusya matapos alisin ni Putin dahil sa paranoia
Ang tanging nagliligtas sa kanila habang hinaharap nila ang digmaan na siya ring sinimulan. Pakiramdam ko, sinasadya na ni Putin na matalo sa digmaan sa Ukraine. Sa digmaang puno ng inobasyon, sinusubukan ni Pangulong Putin na ibalik ang kanyang mga sundalo sa panahon ng bato. Pinipilit ng mga kill zone sa Ukraine na puno ng drone ang Russia na magbayad ng dugo sa bawat pulgadang teritoryong nasasakop nila. Mas dadami pa ang dugong dadanak ngayong wala na ang Telegram at WhatsApp. Alamin pa ang tungkol sa mga kill zone na ito at sa mga mahusay na taktika ng Ukraine sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa mga hibang na pagkakamali ni Putin na lumulumpo sa kanyang sariling makinarya ng digmaan. Salamat sa panonood.